balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po inanunsyo ni Naoya Inoue na meron itong laban sa December na gaganapin sa Japan, hindi nito nabanggit mga idol kung sino ang kanyang makakalaban dito. Pero marami ang nag-e-expect mga boss na si Sam Goodman ang kanyang makakaharap sa bakbakan dahil nga itong nasa fight plan ng kanyang promoter na si Bob Arum. Bagamat sa kung makalat po mga idol na report sa internet na binalita na rin sa mga ilang legit na boxing site kagaya ng ESPN na hindi lang daw mga idol ang Japanese monster Naoya Inoue ang bibida sa December 24 sa Japan. Makakasama daw mga idol ni Inoue sa boxing event ang dating pound for pound king na si Canelo Alvarez. Bali magiging double header daw ang bakbakan nila mga idol na posibleng ganapin sa Tokyo Dome. Although galing sa ESPN ang report na to mga idol, pero hindi pa rin ito kinukumpirma ng Top Rank Promotion na siya ang promoter ng laban. Kung ganitong senaryo talaga mangyayari sa bakbakan sa December, si Inoue at Canelo magsasama sa iisang boxing event. Pero para sa atin mga boss, posible talaga mangyari ang bagay na to, lalo pa na dati na nagbigay si Canelo ng interes na lumaban sa bansang Japan para makagain daw ito ng fans galing doon. At sa ngayon mga idol, mas lalong mag-i-interest si Canelo na lumaban sa Japan dahil meron itong business sa labas ng boxing. Napabalita kasi mga idol na gusto talaga ng Meksikano na makilala ang kanyang brand sa buong mundo, kaya gusto nito lumaban sa Japan. At sino ba naman mga idol ang tatanggi sa Big Dome na bakbakan? Pag-usapang Big Dome ang laban mga idol, ibig sabihin nito isang historic fight talaga ang boxing event. Bagamat kahit malaki ang tiwala natin mga idol na posible talaga magsama si Canelo at Inoue sa iisang event, duda tayo mga idol kung mangyayari ito sa December. Kakatapos lang kasi mga idol ng laban ni Canelo at konting panahon na lang ang kanyang preparasyon sa laban nito kung sakali. Pwede mangyari ito mga idol sa 2025 para magkaroon ng mahabang panahon si Canelo sa training at para mag-build up ng laban nila ni Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol, Ryan Garcia binanatan si Terence Crawford. Aniya mga idol, wala daw siya bad blood kay Terence Crawford para magsabi na masasakit na salita para sa kanya. Sinasabi lang daw nito mga idol ang katotohanan na talagang isang overrated na fighter si Crawford. Marami na daw siya nakuha na kampyonato sa boxing sports, pero wala pa daw siya tinalo na fighter na masasabi natin na isang elite. Si Sean Porter daw isang average fighter lamang at si Errol Spence Jr. naman isang elite fighter nga, pero ang nakalaban daw na version ni Crawford na Spence ay damaged goods na dahil sa mga sunod-sunod nito na aksidente. Hindi daw sa hindi nare-respeto ni Ryan si Crawford, pero ito daw talagang katotohanan. Kung mabigyan man daw si Ryan Garcia mga idol ng pagkakataon na makalaban si Crawford, i-expose niya daw itong mga idol sa bakbakan na isa talaga itong overrated fighter. Hindi daw nakikita ni Bagito mga idol na kaya i-handle ni Crawford ang lakas niya sa laban, pero malamang mga idol, hindi masasabi ni Ryan ang ganitong bagay kung naisama sana ni Crawford sa kanyang listahan na tinalo nito si Manny Pacquiao dahil isang legend sa boxing ang Pinoy. Pero sakaling naglaban talaga si Crawford at Pacman dati, at kahit ang makalaban ni Crawford ang version ni Manny Pacquiao na tumalo kay Thurman, sigurado may kalalagyan talaga si Crawford sa bakbakan kontra sa nag-iisang 8th Division World Champion.